Hindi niya alam kung aasahan pa ba ni Ann na muli silang magkakausap ng binata. Dahil siguro ay mas hinunod niya ang kanyang ama. Hindi ko rin naman masisisi ang kanyang ama dahil sa nakikita din sa aking ama. Masakit man ang totoo, ngunit may mas masasakit pa palang mangyayari dito. Habang naglalako si Ann ng kanyang paninda ay bigla siyang nagulat sa kanyang nakita at bigla siyang huminto para mas lalo niyang kilalanin ang taong pilit na ayaw maniwala kung siya ba talaga ito. Chris? Saad ni Ann. Siya nga. Kaya habang lumalapit siya sa lugar na nakita niya, sobrang sweet nila ng kasama niya at sobrang saya sa mukha ng babae at si Chris. Hanggang sa nakita niyang halikan nito sa labi na parang nagpapaalam na ang babae sa kanya na mukhang tatayo na sa kinauupuan nito. Hindi alam ni Ann kung ano ang kanyang sasabihin dito at mararamdaman ng dalaga. Pakiramdam niya ay gusto niyang magwala o sigawan ito sa harap ng kanyang babaeng hinalikan. Ngunit isa lang ang umibabaw sa kanyang isip. Umalis muna siya para makapag-isip ng maayos at makapaghanda sa kanyang mga sasabihin sa lalaki. Ayaw naman kasi niya itong mapahiya sa maraming tao. Pero siguro kung hindi niya iisipin na professional na tao si Chris at nararamdaman lang niya ang iisipin niya, ay baka pinagsasampal na niya ang babae at pinagsisigawan ito. Ngunit hindi mas inalala niya si Chris. Kahit masakit ay pinili niya umalis at pinaubos muna ang kanyang mga tinda upang meron siyang may uwi na kita at maging masaya ang kanyang ina. Habang malungkot na nakaupo si Ann sa kanilang veranda ay kinuha niya ang kanyang phone. Iniisip niya kung iti-text niya ba si Chris o tatawagan kasi gusto niya maliwanagan sa lahat. Nag-iisip muna siyang malalim at nag-iisip hanggang sa naglakas loob na siyang tawagan na lang ito. Ngunit ang phone niya ay panay ang naririnig ay pag-ring lang sa kabilang linya. Kaya naisip niyang i-text na lang si Chris. Hi Chris, busy ka ba? Kung hindi, baka ay pwede tayong magkita at may sasabihin lang din sana ako sa'yo. Importante, may mga tanong. Pero mas okay na ako na magkausap tayo ng personal. Mabait pa rin ang paikitungo ni Ann kay Chris dahil alam niya sa sarili niyang napakasakit ang katotohanan na nakita niya kanina. Pero hindi pa rin siya maniniwala hanggat hindi niya nakakausap ang binata ng personal. Lumipas ang 30 minutes, wala pa ring reply na nangyari galing kay Chris. Ngunit inisip na lang ni Ann na baka ay madami itong ginagawa kaya hindi pa ito nakakapag-reply sa kanya. Hanggang sa bigla na lang may nag-text sa kanyang phone. Ang rumihistro doon ay yung taong kanyang inaantay pa para replyan ng kanyang mensahe. Maya-maya pa ay binasa na niya ang mensaheng pinagkakalooban nun. Yes, medyo busy ako Baka pwede bukas na lang tayong magkita kung importante yan, pasensya na. Yun ang nabasa niya sa mensahe galing kay Chris na bigla niyang ikinalungkot at pinagkababaan ng kanyang balikat. Alam naman niya na hindi siya lagi nito tinatanggihan sa bawat kanyang text, ngunit ngayon hindi alam ni Ann kung iniiwasan ba siya nito o ayaw na ba talaga sa kanya nito. O ano ang gulo ng kanyang isip. Pakiramdam niya ay nagsasalo ang pagod at sakit ng damdamin niya ngayon. Wala sana siyang balak lumabas dahil sa gusto na lamang sana niyang magpahinga, ngunit biglang dumating ang kanyang ama na walang ginawa kundi umuwi ng lasing. Imbis na makapagpapahinga na sana siya'y hindi na muna, kaya minabuti niyang lumabas at magpahangin. Habang siya ay naglalakad ay bigla niyang nakita ang motor ni Chris at nakasakay doon si Chris at maya-maya pa ay may bumaba sa likod nito na tila'y angkas ng lalaki. Laking gulat niya nang yung babaeng muli na nakitang kasama ni Chris, yun ulit yung babae na iyon.
at mukhang papasok sila sa bahay nila Chris kasama ang babae. Hanggang sa tinawag ni Ann si Chris dahil hindi na kaya magtimpi ni Ann, pero hindi niya ito ipapahiya dahil alam niyang hindi naman ito gusto ng pamilya ni Chris dahil sa pamilya at status niya sa buhay. Nang marinig ni Chris ang pagtawag ni Ann ay agad itong lumingon na para bang takot ang nananaig sa mata ni Chris. Pati ang kasama nitong babae ay agad na tumingin sa kanya. Nang palapit na si Ann sa kanila ay agad niyang tinawag si Chris na, "Uy, best friend, tagal na nating hindi nag-uusap ah. Kaya pala may girlfriend ka na. Hindi ako na-inform ah." "Hi Mi." Mi ang tawag niya sa babaeng kasama ni Chris dahil hindi naman niya alam ang pangalan nito, kaya tinawag sa ganyang pangalan. Pagkuway, inilapad ni Ann ang kamay nito sa babae at nagpakilala bilang si Ann, bilang best friend ni Chris. Kahit sobrang sakit ng puso niya na parang kinukurot ng gusto at parang pinagsusuntok siya ng katotohanan. Sabay tinignan ng babae ang kanyang kamay, sabay hinawakan ito na parang makipagkamay. Pagkatapos noon ay, "Girlfriend ka ba nitong best friend ko?" Sabay tanong niya. Rito sabay tumango ang babae, sabay nagsalita na, "Ah, oo, nung last week lang naging kami." "Anong name mo?" tanong ni Ann. "Ah, I'm Camille. You are Ann, diba? Right?" Sumagot si Ann. "Oo, tama. Sabay tingin kay Chris. Nagulat sa mga pinaggagawa niya. "Ah, sige Camille. Kasama ka pala niya now. Sige, bukas ko na lang kakausapin si best friend." Nanadiin na sinasabi niya sa harap ni Chris. "Sige, alis na ako. Salamat at nakilala kita." Ngunit nakatingin ito kay Chris. Nang paalis na si Ann ay nagsasabi siya sa kanyang isip na, "Please, suyuin mo naman ako. Habulin mo naman ako. Sobrang sakit Chris ng ginawa mo sa akin. Bakit ngunit walang Chris ang humabol sa kanya o sinuyo siya? Wala ni kahit anino ni Chris ang sumunod dito, kaya tumakbo siya ng sobrang bilis." Hindi niya alam saan siya makakapunta, pero isa lang ang gusto niya, mawala ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang daming tanong ngayon sa isip ni Ann na gusto niya ng kasagutan. Hindi niya alam hanggang kailan ito matatapos ang sakit, hanggang sa nakarating siya sa garden, may parke doon na mayroong palaruan. Naglabas ng sama ng loob si Ann hanggang sa tumigil siya sa pag-iyak. Hindi na kasi niya alam kung paano niya ilalabas ang sama ng loob pagdating sa binata. Pero isa lang ang dinadalangin niya, gusto na niyang mawala ang sakit na nararamdaman niya ngayon.